Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Narito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero unahin natin ang manalangin para samahan, gabayan tayo at proteksyonan ng ating Diyos sa ating pag-aaral ngayon ng kanyang salita. Magsiyo po tayo. Yes, O Lord, aming Ama na nasa langit, muli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito dahil muli mo na naman kami kakausapin. Muli na naman kami makakapakinig ng iyong mga makapangyarihan salita. Ama, buksan mo po yung aming puso at isipan para lubusan namin maunawaan ang aming pag-aaralan at mapapakinggan ngayong umagang ito. Samahan mo rin po ako, turuan, gabayan mo po ako, Lord, para lahat ng aking sasabihin ay puro salita mo lamang, Lord. Lord, maraming salamat po at kiniklaim namin, Lord, na muling tagumpay na naman ang gawain ito dahil narito ka kasama namin, O Diyos. Salamat po. Salamat po. Lord, pinupuli ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga dahil talagang pinagpala tayo ng ating Diyos dahil kakausapin na naman niya tayo ngayong umagang ito. Pero bago po ako mag-umpisa, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Mga kapatid, nandito po ako ang aming devotion dito sa John chapter 15, 1 hanggang ano po ito, hanggang 17 ang aking i-share sa inyo. At ihanda natin ang ating mga sarili, ang ating puso, mag-focus po tayo. Babasahin ko po ito lahat mula verse 1 hanggang 17 po. At ito po ay may title dito, ang totoong puno ng ubas. Alam ko, narinig nyo na to. Alam ko, nabasa nyo na to. At sigurado na pag-aralan nyo rin na ito ng mga nakalipas na mga buwan o taon, ano mga kapatid. So, ito po. Mag-start na po tayo. John chapter 15, verse 1 hanggang 17. Sinabi ni Jesus sa mga disciples, ako ang totoong puno ng ubas at ang tatay ko ang tagapag-alaga. Inaalis niya sa akin ang mga sanga na hindi nagbubunga at pinuputol at nililinis niya ang bawat sangang nagbubunga para lalo pa itong magbunga. Naging malinis kayo dahil sa mensahe ko. Dapat lagi kayong nakakonek sa akin. Nakakonek din naman ako sa inyo. Hindi mamumunga ang sanga kung mag-isa lang siya. Dapat connected siya sa mismong puno. Ganon din kayo. Hindi kayo magbubunga o magkakabunga unless connected kayo sa akin. Verse 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Magbubunga ng marami ang mga nakakonek sa akin at ako sa kanila kasi wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Itatapon ang mga hindi nakakonek sa akin gaya ng mga tuyong sanga. Ginagather ang mga sanga na to at itinatapon sa apoy para sunugin. Kung nakakonek kayo sa akin at sumusunod at susunod nyo o sinusunod nyo ang mga
teachings ko, pwede kayong o pwede nyong hingin ang kahit ano at ibibigay ko ito sa inyo. Verse 8, pag marami kayong bunga, napapatunayan ng mga disciples ko nga kayo at napaparangalan ang tatay ko. Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal ng Ama sa akin. Huwag kayong aalis sa pagmamahal ko. Pag sinusunod nyo ang mga utos ko, lagi kayong mamahalin o lagi ko kayong mamahalin gaya ng pagmamahal sa akin ng tatay ko kasi sinusunod ko siya. At verse 11, sinasabi ko ito sa inyo para magkaroon kayo ng kasiyahan na gaya ng akin at maging masaya talaga kayo. Ito ang utos ko, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pagmamahal ay makikita sa pag-aalay ng sariling buhay ng isang tao para sa mga kaibigan. Verse 14, mga kaibigan ko kayo kung susundin nyo ang utos ko. Hindi na alipin ang tingin ko sa inyo kasi hindi alam ng mga alipin ang ginagawa ng amo nila. Kaibigan ang tawag ko sa inyo kasi sinasabi ko na sa inyo ang lahat ng narinig ko sa tatay ko. Sabi rito, hindi nyo ako pinili. Ako mismo ang pumili at nagpadala sa inyo para mamunga. Ito ang klase ng bunga na nagtatagal at ibibigay ng Ama ang lahat ng hinihingi nyo sa pangalan ko. At verse 17, kaya ito ang utos ko, magmahalan kayo. Ulitin ko yung verse 17, kaya ito ang utos ko, magmahalan kayo. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng ating Diyos. Ito makikita natin na sinasabi ng Panginoong Hesus, siya ang puno at tayo ang mga sanga. Kung hindi tayo connected sa Kanya, wala tayong magagawa. Hindi tayo mamumunga. Sabi pa ng Panginoong Hesus, manatili tayo sa Kanyang pagmamahal upang ang pagmamahal niya ay manatili rin sa atin. Ganon din yung pagmamahal ng Ama. At inuutos niya sa atin ngayon na magmahalan tayo sa isa't isa. Yan ang inuutos ng ating Panginoong Hesus. At yan ang sinasabi ng Diyos Ama sa Kanya na sabihin sa atin, na gawin natin, na mahalin natin ang ating kapwa. Paano mo sasabihin na mahal mo ang iyong kapwa kung hindi mo naman sinishare ang Word of God? Hindi rin natin mahal ang ating Panginoon. Hindi rin natin mahal ang Diyos kasi hindi natin siya sinusunod. Ngayon, kung susundin natin siya, mahal natin siya. At kung isi-share natin yung kanyang mga salita, mahal natin yung ating kapwa. So yun ang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesus. Magmahalan tayo. Mahalin natin ang ating kapwa. Sabi niya, para manatili sa atin ang kanilang pagmamahal sa atin. Ako ang puno ng ubas, sabi sa verse 5, at kayo ang mga sanga. Pagbubunga ng marami ang mga nakakonek sa akin at ako sa kanila kasi wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Yan yung verse 5, mga kapatid. Yan yung aking devotion na tumatak sa akin ngayong umagang ito. Bilang mananampalataya, bilang isang leader, bilang isang nag-share ng Word of God, kailangan kong laging nakakonect sa ating Panginoong Hesus para ako'y mamunga. At yan ang lagi kong pinagdadasal, na mamunga ako ng mamunga ng maraming makinig ng salita ng Diyos, maraming magbalik loob sa ating Diyos, maraming magsabuhay ng salita ng Diyos, at maraming kumonek na sa ating Panginoong Hesus para magawa natin ang lahat, para mahingi natin ang lahat ng pangangailangan natin. Kailangan natin kumonekta na ngayong oras na to sa ating Panginoong Hesus, at mamahalin tayo ng Ama, at mamahalin din tayo ng ating Panginoong Hesus. Mananatili sila sa atin, at yung pagmamahal na yan, mamumunga yan.
Magmamahal din tayo ng tama, ng tapat. Mamahalin din natin yung ating kapwa. Nasabi nga kahit hindi ka mahal-mahal ito, mamahalin din natin dahil yung pagmamahal ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus ay nasa sa atin. So mamahalin din natin yung ating kapwa. Kahit pa sabihin natin na may nagawa sa atin ng isang dating kaibigan o kamag-anak o sabihin na natin kapatiran din, may nagawa sa ating hindi maganda, may nasabi, nahusgahan tayo. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Mahalan tayo, mahalin natin sila. At yung pagmamahal nila mananatili sa atin. Kasi kung hindi ka magmamahal, kung hindi mo mamahalin ang kapwa mo, hindi mananatili sa iyo ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Yan ang tinuturo sa atin ngayon, magmahal tayo. Kagaya nga ng sabi ko, kahit ano pa yung sinasabi ng kapwa mo, ng kapwa natin, nasasaktan tayo, napapaiyak tayo. Diba? Minsan, na-discourage tayo sa kanilang mga salita. Kung minsan talaga napapaisip tayo na, huwag na lang kaya, tama na kaya, umayaw na kaya ako. Hindi yan ang tinuturo. At hindi yan ang ibig sabihin ng pagmamahal. Pag sumuko ka sa Diyos at sinukuan mo ang kapwa mo, hindi mo mahal ang Lord. Hindi mo mahal ang iyong kapwa kasi sumuko ka eh. Lahat tayo may pagdadaanan. Sinabi yan ng Diyos. Lahat. Maraming pagdadaanan. Pagdating na tayo ay tumanggap na sa Panginoon at sinunod na natin siya, naglingkod na tayo, nagmahala na tayo, maraming pagsubok na darating. Maraming challenges na mangyayari, pero sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, huwag kang susuko, huwag kang maayaw, tutulungan kita. Manatili ka lang sa akin, mamumunga ka ng tunay na pagmamahal para sa iyong kapwa. Diba? Ang ganda ng pinapahatid na mensahe ng ating Diyos sa ating ngayong umagang ito. Ang nawayan ng ating gawin. Tingin natin yan sa ating Diyos na magkaroon tayo ng puso, yung tunay, totoong pusong malambot, hindi yung matigas. Hindi yung saradong puso, bagpos ay bukas. No? Bukas sa lahat ng tao. Bukas sa lahat ng salita ng Diyos. Kahit pa ito ay masakit. Dahil totoo sinabi sa Biblia, ang salita ng Diyos ay parang double-edged sword, no? Na espada na dalawa yung talim na talagang pag tinamaan ka, grabing sakit. Pero kailangan natin itong tanggapin, sundin at isabuhay. Ulitin ko, at ang pagmamahal ng Diyos ay mananatili sa atin. Ulitin ko mga kapatid na ang Panginoon ang puno, dapat lagi tayong connected. Huwag nating pabayaan na malaglag tayo o tagpasin mismo ng ating Diyos para mahiwalay tayo sa puno. Huwag natin pabayaan kasi di ba yung mga natanggal doon, tinatapon yun sa apoy para sunugin. Ayaw natin yung mainit, di ba? Kaya maging connected tayo lagi sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng laging panalangin, pagbabasa ng kanyang salita, pag-aaral nito, pagsasabuhay nito, at pagbabahagi nito sa ibang tao. Pag yan ang lagi nating ginagawa, tayo ay connected sa ating Panginoong Hesus. I pray marami na naman tayo natutunan ngayong umagang ito na maging connected, magmahalan tayo sa isa't isa para manatili ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Mga kapatid, salamat sa salita ng Diyos na ating narinig ngayong umagang ito. Napakagandang mensahe. Napakagandang mensahe na dapat nating isabuhay. Lahat ng salita ng Diyos dapat isabuhay natin. Mahal tayo ng Diyos, kaya niya tayo kinakausap. Kaya niya tayo tinuturuan. Kaya gusto niya connected tayo lagi sa kanila. Kasi mahal na mahal tayo ng ating Diyos. At alam ko, mahal na mahal ako ng Diyos. Hindi niya ako pababayaan. Magsishare ako. Maghahanap ako ng mga bagong kaluluwa para madala sa kanyang paanan. At alam ko, tutulungan niya ako. Tuturuan niya ako. Gagabayan niya ako. Poproteksyonan niya ako. Hindi lang ako, kasama ng aking mga mahal sa buhay.
Kasama kayo mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Muli, salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig na naman ngayong umaga. Mga kapatid, muli tayong manalangin. Manalangin din kayo. Magpasalamat kayo dahil muli tayong kinausap ng ating Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, O God, Father God in heaven, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Ama, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming narinig na pag-aralan ngayong umaga, na nagtuturo na kami laging kumonekta sa inyo, Lord, upang kami ay mamunga. Mamunga ng napakaraming bagay, mamunga ng tunay na pagmamahal, mamunga ng siksik, diglig at umaapaw. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. Lord, I pray, hindi lang ako, hindi lahat ng tao, Lord, wag mo pong pabayaan. Kailangan ka po ng lahat ng tao. Kailangan po ang iyong salita ng lahat ng tao, Lord. Tulungan mo po kami, tulungan mo po ako na maging masipag, malakas ang loob na maghayag ng iyong mga salita. Masipag maglakad at maghanap ng mga kaluluwa na madala po sa inyong paanan. I pray, magawa ko po ito sa inyong tulong, Lord. Sa inyong gabay at protection, Lord. Hahayo po ako. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord, for everything. Lalo na sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat. Salamat. Salamat dahil lagi itong magtatagumpay, dahil lagi mo kami sasamahan, tuturuan at papangunahan sa aming mga gawain para sa iyo at sa aming buhay. In Jesus' name. Thank you again, Lord, for all the blessings, guidance, and protection sa amin lahat. Pagpapagaling mo po sa lahat ng may sakit at karamdaman. Salamat po sa pag-ayos mo ng bawat pamilya, bawat lugar at bawat bansa. Magiging maayos, masaya, masagana, payapa at tagumpay. Ang aming bansang Pilipinas, ang lahat ng bansa, lalong-lalo na ang iyong bansang pinili, ang Israel, magkakaroon na sila ng kapayapaan. Dahil tinulungan mo na sila, pinangunahan sa laban ng kanilang bansa. Maayos na po sila. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po muli sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat po, salamat po, salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig at salamat muli sa pakikinig nyo na naman ng salita ng ating Diyos. Salamat po. Hanggang bukas po ulit mga kapatid. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.